Kat, alam naman natin na, of course, wala pang 1 year nung your boyfriend passed away. And kamusta ka na ngayon? Sa ngayon, okay po ako. Kasi siyempre kailangan natin tanggapin. Alam natin na nangyari yon dahil may reason si God, di ba? And siyempre, baunin na lang natin kung ano yung mga naiwan na magagandang memories. Ano yung natutunan ko sa kanya. Ano yung magagandang naiwan niya sa akin. Ano yung pinakamatinding pinagdaanan mo and what have you learned from it? Diba? Ay, ano na lang natin yung nangyari sa akin. Yung scandal, di ba? Hello, updaters, and welcome to my podcast, Updated with Nelson Canlas, your source for the latest showbiz updates. Ang guest natin ngayon ay isa sa mga OG starstruck Avengers back in 2003. Akalain nyo, no? Kilala rin siya bilang isa sa sexiest woman in the Philippines at for sure, naiinis din kayo sa kanya minsan sa mga kontrabida roles niya. Let's welcome on the podcast, Miss Katrina Halili. Hi, Chiki! Hi, Nelson! Alam nyo, parati ko sabihin nito tuwing meron akong nai-interview na mga taga-starstruck, lalong-lalo na yung batch 1, sila yung talagang pinakamalapit sa puso ko dahil ano pa lang, auditions pa lang, kilala ko na sila. Siyempre dahil part ka na Starstruck. Ng Starstruck. Dahil nung time na yon, ako ay isang segment producer and writer ng Starstruck. Yeah. Pero, Kat, ano yung pakiramdam na syempre nasa Sparkle ka na ulit? Happy ako na at least meron akong matatawag na family, di ba? Siyempre, for the longest time, parang ang tagal ko ding nawala. Dati kasi artist-centered din ako. Pero, siyempre, bumukod, ganyan. Tapos ngayon, nag-decide ako na parang, siyempre, gusto ko magtrabaho. Yun, nakipag-partner ako sa Sparkle. And happy ako na tinanggap nila ako. Masaya ako. Looking forward ako sa mga projects na gagawin. Ngayon nasa Sparkle ka na ulit, meron bang pagbabago sa image mo? Sa ngayon, after ko mag-Black Rider, may ginagawa ako ngayon na Mommy Dearest. Mommy ulit. Mommy. Back to Mommy. Oo, back to Mommy. Ayan, kasama ko si Camille Prats at saka si Dion Ignacio. Na-happy naman ako kasi 'di ba lahat ng mga roles hindi ako nalilimit sa kung ano lang, like kontrabida lang, mabait lang, ganito inaapi lang. Masaya ako kasi napaglalaruan na yung, alam mo yun, na-explore ko na yung mga kaya ko palang gawin. Mas hindi ka natakot ngayon? Hindi, na-enjoy ko naman, and sobrang happy ako na minsan hindi na ako makapaniwala na talaga ba pinagkakatiwala niyo sa akin to. O, sure kayo, ako na yung nag-aano na, hindi naman sa ayoko, parang sa akin, sure ba kayo? Parang kaya ko ba talaga yan? Well, obviously, kaya mo naman. Kung ako yung tatanungin, marami talaga akong pwede i-share tungkol dito kay Kat. Isa na doon yung remember nung sexiest woman ka of the year ng, of course, nung time na yun, meron pang FHM, di ba? And even kahit na siya yung sexiest woman, pagbaba niya ng stage or pagkatapos ng pictorial niya, parang pag binibiro ko siya na, sexiest woman, di ba umano ka pa, no. So parang lahat ito trabaho lang para sa kanya ever since. It never got into her head. Super. Actually, wala, ganun nga ako. Pag may ginagawa akong trabaho, feeling ko work. Tapos pag-cut, wala na. Bumabalik na ako sa sarili ko. Never akong mayroong pinasok sa in-character ko na, lagi may nagagano sa akin dati, kamusta? Anong feeling na sexy sa akin? Wala. Ano ba yun? Parang sa akin, wala. Lalakad lang, tapos pagbaba, wala na. Happy ako, pero hindi ko feel na feel. Pero, alam mo yun nga din yung pinagpapasalamat ko na hindi ako ganon. Diba? Ang hirap din kasi pag pumasok sa kokote mo yung mga ganon eh. Even when people are telling you you're the sexiest woman of the year, bakit hindi sexy yung feeling mo sa sarili mo? Hindi ko alam. Ako gagawin ko lang yung trabaho ko na dapat hindi ako mapahiya, ganyan, okay yung ginagawa ko, basta hindi ko naman kailangan sobrang galing, pero wag ko lang sana at least yung ina-expect nila magawa ko. Yun. Speaking of expectation,
'di ba parang for a while hindi tayo nagkikita dahil naging busy ka sa personal life mo nung pumupunta ka parate or halos nakatira ka na sa Palawan. So what made you decide na babalik na ako ulit talaga sa showbiz for good? Actually, nagpaalam kasi ako sa GMA na maglalaylo muna ako kasi focus ako sa anak ko. Kaya kung magkakaroon ako ng project, gagawa ko ngayon. Tapos may rest. Tapos gagawa ulit ako ng project. Tapos may rest na mahahaba. Para may time ako sa anak ko and sa sarili ko din. Tapos, ngayon naman, okay na kami ng anak ko. Bumalik na kami dito sa Manila. And nag-decide na rin ako na, syempre, kailangan ko din magtrabaho. Marami pa kaming pupuntahan ng anak ko. Marami pa kaming kailangan gawin. Syempre, alam mo na ang super mom. And of course, sabi mo nga, this year, gagawin mo ang Mother Dearest. What made you accept the role? Kasi, hindi ko alam comfort zone mo ba ang drama? Kasi I think ito yung magbabalik sa'yo sa drama talaga eh. Actually, itong Mommy Dearest, super mommy na naman. Another, actually heavy drama siya. Kasama ko si Camille Prats. Flattered din ako, 'di ba? And syempre sobrang blessed ko na mabigyan din ako ng ganitong role kasi ewan ko, gano'n na ba talaga, mabait na ba talaga yung tingin nila sa kasi dati ayaw nila ako bigyan, 'di ba? Puro maldita and then nag-action tapos ngayon back na naman. So ayun, ang masasabi ko, happy ako na yun nga. Na-explore ko yung mga kaya ko pang gawin. And sila din, ina-explore din nila ako. Like sila, umaano din sila eh. Sumusugal din sila eh. Sumusugal sila sa akin. Diba? Na, kaya niya to. Oo, so, minimit mo lang yung kumbaga, expectation nila. Oo, palagi naman ako thankful eh. Never kasi akong gusto kong role ganito. Actually, hindi pa ako nag-iisip kung anong gusto kong role. Ang gaganda ng role na binibigay nila sa akin. In fairness naman talaga, no? In fairness. Oo, hindi ako namimili. Hindi ako nagsasabi sa kanila ng anything na gusto ko. Dumadating na lang. Tapos parang talaga, okay. Talaga ba? Paano kung bigyan ka ulit ng sexy role, gagawin mo pa ba? Ay, wala naman ng sexy sa TV, di ba? Very, very light na lang yon. Depende siguro kung nakapag-diet ako. Hindi Chiki, grabe ka sa sarili mo. Pero yun nga lang dati siguro, hindi ka nagda-diet, di ba? Walang diet na involved. Oo, iba talaga pag nung bata ka pa, no? Ngayon, ang dami mo ng restrictions. Pero at least na maintain mo, di ba? Yun ang maganda. Siyempre, unang-una yung leader namin, si Jenny Lynn, hindi din kami magpapakabog. Kailangan din namin kumapit. Pag bumigay na yung leader namin, kailangan namin mag-meeting. So, lahat naman walang BBQ. Pero, tignan mo, karamihan sa inyo, if not all, si Jenny Lynn, of course, nandiyan si Christine Reyes, di ba? Si Sheena Halili, gave birth recently, Pero ikaw, 'di ba, parang talagang maintain lahat. Parang walang susuko, kapit lahat. Ayaw bumitaw eh. Ayaw. Bawal bumitaw. Shiki, let's get personal. Nabanggit mo kanina na gusto mong magkaroon ng mas maraming time para kay Katie. And I know you are a very supportive, hands-on mom ka hangga't kaya mo. Pero kamusta na kayo ni Katie? Okay naman po kami. We're okay. Nandun siya sa mama ko. Nagsuschool siya ngayon sa Batangas siya. Halos 3 times a week kasi nasa taping ako. So wala siyang kasama dito sa bahay. Mas mabuti na nandun siya sa mom ko. Pinupuntahan niya ako, pupuntahan ko din siya. Malapit lang naman. Kesa naman nasa Palawan siya, di ba? Yes. At least pag na-miss ko, punta agad ako. Like nung Saturday, wala siyang kaalam-alam. Sabi ko, miss lang kita love. Sabi niya, I miss you too. Nagulat na siya, nandun na ako. So may mga ganung moments actually, kayo. Yes. Kanina sabi niya, may surprise ako sa'yo. Sabi ko, ano yung surprise mo? Basta may bisita ka. Sabi ko, sino? Basta love mo yun. Super love mo. Sabi ko, talaga? Sige. Yung pala siya, sinurprise din ako. Di ba, ang lapit lang kung hindi alito. Di ba, QC to Makati. So madali lang. Mas gusto nyo ba dito sa Manila? I'm talking about you and Katie. Mas gusto nyo ba dito sa Manila kaysa sa Palawan? Before, mas gusto ko sa Palawan kasi mas tahimik yung life. Pero syempre, kasi alam mo yun, di ba ang tagal ko din sa showbiz, like
ilang years, wala, dire-diretso yung work, dire-diretso. First time ko na-experience na yung walang trabaho. Yung walang nag-aantay sa akin trabaho, yung parang buhay, bahala ka kung anong gusto mong gawin. Gusto mo tumambay sa beach, kahit ano. Na-experience ko na siya. Wala kang call And- time, ika nga. Wala akong call time ng halos, di ba, ang tagal. Oo. Na-enjoy ko na siya, pero parang hindi ko siya gagawing buhay. Kasi parang hindi ako yon. Mm-mm. Parang syempre hinahanap pa din ng sarili ko yung kung ano yung ginagawa ko before. I know you've been a very hands-on single parent for the for most parts ng buhay ni Katie, ano. Is it very challenging to be a single parent? Challenging, oo, medyo. Kasi syempre, mahirap din talaga magpalaki ng bata, di ba? Parang kung ako, nanay ko, mahirap, pero masaya. And masarap kasi lahat ng mga kay Katie, lahat, decision, ako. Almost 12 years old na si Katie. Next month, 12 na siya. Si Katie, may case naman siya, di ba? May ASD and medyo delayed din siya ng konti. Na, for me, hindi naman din hassle. Okay naman. Mas okay sa akin kaysa yung medyo advanced, di ba? Well, matalino naman si Katie, pero mas okay sa akin yung naglalaro-laro ka lang muna dyan. Huwag muna yung mga ibang bagay. Oo, totoo rin, ano. Nag-enjoy siya mag-play ng piano, kumanta-kanta, mag-video okay, kasi magdamag, sige, bahala ka dyan, ganon. Wala pang ibang masyadong trip. And na-enjoy ko yun. And speaking of that, nagiging stage mom nagkakaroon ka ng stage mom moment sa ganun kasi nakikita kong pinopost mo yung mga ganyan niya yung mga pagsasayaw niya on stage, ganyan. So, how's that for you? Masaya na, 'di ba? Gusto niya din kumanta, gusto niya din mag-perform. Syempre ako susuportahan ko kung ano yung gusto niya. Nag-e-enjoy siya. Yun, pinaaral nga namin ng singing, tapos ng piano. Nag-perform talaga siya. Pero may concept ba siya na yung nanay ko sikat or yung nanay ko artista? Actually, wala akong idea, pero napanood naman niya ako sa TV before. Anong reaction niya? Hindi ko masyadong pinapanood kasi 'di ba, mahirap baka ano-anong matutunan eh. Ginagaya niya eh. Oo. Ginagaya niya, oo. Kaya medyo ginagaya lang niya, pero hindi ko alam kung na artista yung mama niya or ganyan. Well, parang hindi naman. Basta pag may nagpa-picture, sasama lang siya. Parang akala niya lang, parang ang dami nang nagpapapicture sa nanay parang ko. Normal. Oo. Yeah, normal lang. Or sabihin mo na lang na di ba, ganda-ganda ng nanay mo, ang dami-daming nagpapapicture. Kasi natatawa ako, bakit gusto mo kumanta? Sabi niya, kasi may mga fans ako eh. May concept na siya ng fans? Oo. Tapos minsan inaano niya ako sa stage, yung mga nagaganon siya, kung ano-ano ginagawa. Kasi ko, ba't ka gumaganyan? Eh kasi gusto ng mga fans yan. Totoo ba? Oo, ewan ko dyan. Natatawa daw yung mga fans. So, may TikTok na rin siya? Wala pa? Dati, pero blinak siya ng TikTok, buti na nga lang kasi mamaya kung ano-ano ng mga post nun eh. Takot ka rin for your kid to go online? Oo, kasi ba kung saan siya mapunta? Diba? Or sino-sino makilala niya, no? Yes, kung sino-sino makausap. So how do you... ang hirap din eh. How do you regulate it? Para, syempre, yung screen time ng anak mo, parang, meron ba siyang, tama lang yung ganitong oras, ganito? Yes, kailangan meron talagang may screen time lang. Kasi may time na hindi mo siya parang bahala na siya kung anong oras niya gusto screen time. Parang nagiging drug sa kanila yung yung iPad or mga cellphones. Na pag kinuha mo, nagwawala sila. I agree. Si Katie ganon, may ganong dati moment. So, dumaan siya sa ganun. Pero ngayon, hindi na. Kailangan niya lang may routine. Like, sasabihin mo, ganitong time ka lang maglalaro, babalik mo sa akin yan. Basta kailangan routine. Bigay mo. Magsasabi ka ng, 10 minutes ka lang. 15 minutes lang yan. Basta lagi may time. Okay naman. Kat, I'll get a little more personal, ha? Alam naman natin na, of course, wala pang 1 year nung your boyfriend passed away. And, kamusta ka na ngayon? So far, okay naman po ako ngayon. Kailangan talaga natin tanggapin kung ano yung mga
nangyari na, 'di ba? Hindi naman ako pwede mag-dwell dun sa past na kasi like may anak ako, kailangan ko magtrabaho. Kung hindi ako magtatrabaho, sino bubuhay sa anak ko? Kailangan ko magpaka-strong kasi may umaasa sa akin. Nakatulong sa'yo Sobrang nakatulong. si Katie to move on? Oo, kasi kung wala siya, parang medyo lost. Baka may gana akong tumunganga. Pero dahil may Katie, di ba, baka may gana akong di mo na ako mag-shoot, alam mo yung parang lungkot. Pero dahil may Katie ka, kailangan hindi ka pwedeng affected ng sobra. Alam mo yun, kailangan mo awatin yung sarili mo. Like ako, nung nangyari yun, tumatanggap ako ng taping eh. Nako-control, kasi kung tatanungin mo ako, ba't ka tumatanggap ng taping? May ganyan ko. Kasi pag doon, nako-control ko. I remember kasi nung time na nangyari yun, nasa Black Rider ka na. Nagtitaping ako. And Mami Dire, sabay yun. Kasi tinanong ko, natatandaan ko, tinanong ko sa EP mo, sa Black Rider, kung pumapasok ka, sabi nila, pumapasok naman siya. And sabi ko, parang, kaya ba niya? So, kinakamusta kita nung time na yon. So, kinaya mo pala. Kinaya kasi kailangan. I mean, anong gagawin ko? Iiyak ako ng iiyak sa bahay. Ang ginagawa ko, magte-taping ako, i-hold ko lang yung sarili ko, wala akong kakausapin, magte-taping ako. After ng taping, punta ng wake, doon ako bubuhos. Na-hold ko siya. Kesa wala akong taping, tulala ako sa bahay, iiyak, ganyan. I can just imagine how hard it was for you during those days. Pero ngayon, kamusta ka na? Ano yan di ba? Parang you can't fully move on or you can't totally move on, di ba? Pero ikaw, ngayon? Ako sa ngayon, okay po ako. Kasi syempre kailangan natin tanggapin, sabi ko nga. And alam natin na nangyari yun dahil may reason si God, di ba? And syempre, baunin na lang natin kung ano yung mga naiwan na magagandang memories. Ano yung natutunan ko sa kanya. So, mas yun yung inisip ko. Anong magagandang naiwan niya sa akin. Ikaw ba, I don't know if it's the right time to ask you this, Kat, ha? Pero, ready ka ba to fall in love again? Kung tatanungin kita at this point? Hindi naman po natin pwedeng sabing hindi ready, diba? Pero, ayoko na lang magsalita muna kasi mas gusto ko mag-focus sa career ko. And, kasi alam nga namang sabihin kung hindi ako ready, tapos, baka mamaya bigla ako ma-in love. Bigla may dumating, di ba? Hindi natin sure. Hindi natin masasabi kasi, di ba? Pero at least open ka na. Yung parang, hindi ka na, yung parang no. Hindi naman open na open, pero hindi lang ako nagsasabing yes or no. Oo. Basta focus muna sa career. Yeah, and dating. Parang bata pa ako na ako makapag-focus sa career. Kala mo 18 years old. Why not, di ba? Bakit? Ano age? Ano lang naman yan? It's just a number eh. Kung tatanungin kita, Kat, ano yung pinakamatinding pinagdaanan mo and what have you learned from it? Diba? Siguro yung ano na lang natin yung nangyari sa akin. Yung scandal, di ba? Yun. Siguro yun. Yun yung pinaka pinagdaanan ko talaga. Na masasabi kong masaya ako dahil nakatayo ako, strong, eto, lumalaban, and wala akong pake kung ano sasabihin niya sa akin. Di ba? Parang, move forward ako. Tinanggap ko yung pagkakamali ko and kinokorek ko. Have you forgiven everyone na kasali doon? Wala po akong galit kasi kung iisipin ko may mali din ako eh. Wala po akong ipipinpoint kung sinong may mali. Kasi may mali din akong nagawa. Alam mo, kasi 'di ba sabi ko nga sa iyo matagal na tayong magkaibigan. And even during those times nung sinasabi mo na I cannot even mention the word 'di ba? I cannot even mention the word scandal kasi I knew how hard it was for you during that time. And ilan lang kami na talagang gusto mong makita. And ngayong kinukwento mo yan, nakita ko kung gaano ka-strong. Na parang feeling ko wala na yatang pwedeng dumating sa'yo na hindi mo kakayanin.
Yes. Um, for me kasi yung pagkakamali, once natanggapin mo sa sarili mo nagkamali ka, patawarin mo yung sarili mo, sorry ka kay God, basta na-recognize mo na may mali ka, wala ka nang pakialam dapat sa mga tao kasi wala kang dapat i-prove sa kanila kasi lahat naman tayo nagkakamali. But to move forward from that, sobrang hirap. Parang wala Dead na. end na. Wala na to. Career, uwi na lang ng probinsya, uwi na. Oo. Alam mo, sa totoo lang, yung time naman na yun, nagpapaalam na ako sa GMA. Kasi ayoko naman na, yun nga, may ganyan, tapos mapapanood ako sa TV, parang hindi ko kaya kasi totoong tao ako parang hindi ko kaya makita yung sarili ko kontrabida. Tapos napapanood ang daming magbabash, di ba? Parang, di ba, alam mo na, lalaitin ako ganyan. So nagpapaalam ako, pero sobrang yung GMA, ayaw nila akong pakawalan. Ayaw nila akong mag-dwell daw dun sa problema, ma-focus doon, kailangan daw maiba daw yung iniisip ko. So binigyan pa rin nila ako ng work. Yun yung Rosalinda. So nagdire-diretso, kaya hindi naman dahil may ganyan ako, tapos tinuloy-tuloy ko kanina ko, hindi, umayaw ako. Pero nandyan pa din yung opportunity na hindi ako makaalis dahil hindi ako pinaalis. So kumbaga inalagaan ka pa rin. Oo, na thankful ako na kahit ganun yung nangyari, nagtiwala pa din kayo and masaya ako na yung tiwala nyo noong 2009 hanggang ngayon nabuhay ko pa. 'Di ba? I mean, hindi naman ako nawala. Okay pa din ako. Hindi ako makapaniwala na after 21 years mo sa showbiz, ngayon ka lang nagkaroon ng acting award. Yes, actually hindi ko na nga siya ine-expect Kasi nasanay na ako na wala naman akong recognition sa lahat. Parang sabi ko nga, yung award ko talaga sexiest lang. Okay. Hindi naman lahat nagkakaroon ng sexiest. Okay na yun. Tinanggap ko na yung matagal na okay, wala, ang tagal na kasi mag-expect pa ba ako. Pero nung nanalo ako, parang nakaka-flatter talaga kasi 'di ba, para manalo ka, ang tagal-tagal ko na, 21 years. Ang dami ko ng project, tapos eto, at saka syempre ang daming pinagpilian, 'di ba? Sinala din nila. Nakakatuwa na napansin din nila yung ginawa ko. Ano yung pakiramdam na hawak mo yung first award mo? Masaya po kasi iba din yung feeling na na-appreciate ka ng mga tao Na-appreciate ng mga tao yung ginawa mo. I mean, na-appreciate naman ng iba like sa social media, alam mo, yung mga tao, di ba, sasabihin ganito, oy, ganito, ganyan. Pero iba yung meron kang award, di ba? Totoo yun. Iba din pala. Oo. Iba din pala siya. Akala ko natin wala lang. Never naman ako nag-expect. Ano lang ako. Basta gagawin ko lang. Yan. Happy. Mas maganda yung wala expectation. First love mo naman talaga yung pag-arte Ever since naman talaga, di ba? Hindi ko naman alam na first love ko siya. Aksidente lang naman yung pagka-artista ko, di ba? Like, sa Starstruck nga, hindi ako nag-audition. Lahat yun, aksidente lang. Pero, syempre, yung aksidente na yun, nagustuhan ko na rin. At sobrang love ko ngayon. Wait, if I remember it right, di ba, parang na-recruit ka to join Starstruck nung habang nagpa-party ka sa Eastwood. May lumapit sa akin na taga Starstruck. Masabi pasok na daw ako sa top 100. Top 100, oo. Oo, ganda ko, di ba? Naisip mo ba noon na, okay, magiging artista ako at sisikat ako? Actually, nung bata pa ako, mahilig talaga ako manood ng mga soap opera. As in, super hook talaga ako sa mga drama na yan. As in, hook ako. Hindi ko ina-expect naman na ako na pala yung gaganap next time. Ako na yung makikita sa TV, ako na yung panonoorin. Never ko inisip kasi mahihain ako Hanggang ngayon naman di ba? Di ba? Pero wala namang maniniwala kasi. Hindi, ako makakapagpatunay niyan kasi unang-una, kasi ever since nga, 'di ba, magkaibigan tayo. Hindi ka na nahihiya sa akin, pero may ibang tao talaga na yung ikaw yung nahihiya kang lumapit hangga't hindi ka kinakausap, hindi ka lalapit. Palagi. Ganun naman din ako until now, yan, oo. And alam mo, ang pinapapasalamat ko sa friendship mo, hindi ka nagbago. Ever since. I mean, kahit na dumaan tayo sa matataas, sa mga mabababang parts ng buhay mo, ganun ka pa rin. Kung paano ka noon, ganun ka pa rin ngayon. And I'm so thankful and I'm so blessed to have you as a friend. Me too. I'm so thankful then to have you as a friend.
before I let you go, I will turn the tables around. Ikaw naman magtatanong sa akin ng isang tanong. Natatanong ko. Nakakatakot kasi kayo marami ka alam sa buhay ko. So, kumusta ka naman? Happy ka ba? May nagpapasaya ba sa'yo? Oo naman, di ba? 5 years na akong married. Tapos, 10 years na kami together. So, more than happy, my life is peaceful. Parang ikaw, di ba? Yes. More than happy. Di ba? We were talking about it nung gala. Grateful. Di ba na mas thankful ka ngayon kasi payapa yung buhay mo. And di ba mas madaling harapin ang buhay, may problema man o hindi, kung payapa yung buhay mo. Yes. Mm-mm. Thank you. Shiki, thank you very much. Alam mong mahal na mahal kita. Alam mo yan. I love you too. Mm-mm. Alam mo naman din, mahal din kita. Mm-mm. Thank you for having me.